Alright! So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok tayo ng ating mundo. Sana sa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, babang araw sa ating lahat. Okay, so kumusta ang lahat mga kababayan? How are you today? Well, I'm hoping na sana magandang ating gising ngayong umaga at meron tayong very energetic na aura. At sana rin po mga kababayan na hindi niyo kalimutan ang mag-pray ngayong araw. Kanon minute lang po. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon kay Lord Jesus Christ na ngayong araw ay gumising pa tayo at magpasalamat rin po tayo sa mga blessings nating na-receive araw-araw at mga blessings na hindi natin nakikita. Okay? So please, don't forget to pray always, every day. So, before na mag-start po ng ating balitaan ng araw mga kababayan, well, i-shoutout muna natin ang ating mga top 5 commenters doon sa ating last vlog. At ang una po sa ating listahan mga kababayan, si Ma'am Maiti Baisa, nandiyan po si Maria Midasiplon, si Shane Sibal, Zinaida Bautista, and Iyeng Gimentisa. I-shoutout po natin ang ating mga channel members. Nandiyan po si Mel Grace Holmes, Bia Bibar, Russell Terrowell, Fiz Calante, Pusong Inami or Sisquen, and Cosmo Defender. Also, thank you so much sa nagbigay sa atin ng super thanks. Thank you kay Leverage, nagbigay sa atin ng $15. And also, thank you so much kay Ma'am Marieta Tebes, nagbigay sa atin ng 50 pesos. Thank you so much. At syempre, i-greet po natin ang nag-celebrate ng birthday. Happy birthday kay Sir Tony Velia. Happy birthday! At saka, shout out rin po sa ating mga early birds. Nandyan sa kasama natin si Mama Iti Bais, Nonoy Floren Hills, si Kemi 8229, Romel Ordones. Nandiyan rin po si Florifi Gumapak, Rosa Agonzaga, Noel Narcida, Alan Brazas, Erickson Tismo Vlog, Emily Galano, Army Lagaso, Lalaine Di Pasukat, Raul Calusa, and Marilo Fuerte. Mga kababayan ko, supposed to be ngayong araw, Monday, rest day ni Sir Ivan. Kasi alam nyo po kapag Sunday, di ba alam nyo po natin, na kapag Sunday kasi dito sa Saudi mga kababayan, parang Monday ho yan dyan sa Pilipinas. Very busy po. Maraming reports si Sir Ivan, maraming projects, so very busy. Kaya lang, nag-decide ako na mag-vlog mga kababayan kasi nga merong nagka-catch aking attention, itong si Tad. Si Tad kasi mga kababayan, meron siyang vlog na kung saan meron siyang ipinakita po na video, ang video ni Efelisa. Ang video ni Efelisa mga kababayan, yun po ay kanyang birthday greetings doon po kay Mil Robles. Di ba nag-celebrate po ng birthday si Mil Robles last January 20 mga kababayan? That is Saturday. So ngayon, ang birthday greetings po ni Efelisa, kung panonoorin ho yun ng mga tao na medyo sirado po yung pag-iisip mga kababayan, yung mga haters po ni Efelisa, yung nauto po ni Hitad mga kababayan, medyo hindi yun magustuhan. Ngayon si Hitad, sabi niya, ito tingnan nyo, meron akong ebidensya dito na itong si Efelisa ay kasabwat talaga ni Mel Robles sa pangangkam daw ng pera ng bayan dyan sa PCO mga kababayan. Honestly, kung panonoorin po yung video ni Efelisa, merong part doon na hindi maganda pakinggan sa ibang tao makabayan kung hindi po nakantindi. Kasi meron pong word doon, ginamit si Efelisa na milyonaryo. Tinawag niya si Mil Robles na milyonaryo makabayan. Actually, yung word na yan sa previous administration pa, ginamit na ho yan bilang nickname kay Mil Robles makabayan, ang milyonaryo. Pero hindi kasi yan alam ng ibang mga tao. Ginamit po yan ni Efelisa kasi nga I think ito po yung kanyang pang-aasar kay Mel Robles kasi nga 'di ba very controversial ngayon si Mel Robles makabayan. 'Di ba nagkaroon po ng investigation diyan Senado na meron daw mga siguro hocus-pocus nangyari dahil daw sa pictures na pinakita na edited. So ito po yung inasar po ni Efelisa makabayan, tinawag niya na Mel Robles. Pero merong portion din po doon na mamaya ipaparinig ko sa inyo na medyo siguro lang, it's up to you to decide na maganda pa yung pakinggan or hindi.
Ngayon, itong si Hitan mga kababayan, while nag-intro siya sa kanyang vlog, meron siyang nasabi doon na ito'y nagsisinungaling. At yan po'y mapapatunayan ni Sir Ivan. Okay? So mamaya ipapakita natin yan. At saka disclaimer lang po. Disclaimer, hindi ko nito ipagtatanggol itong si Mel Robles mga kababayan. Yes, wala akong pakialam sa tao na yan. At saka dapat lang po talaga, ako botong-boto ako, very agree si Sir Ivan, na siya po'y imbestigahan mga kababayan or yung buong PCSO. Bakit? Kasi nga, hindi natin alam na baka mayroong hukus-pokus nangyari dyan mga kababayan. Diba, kawawa po ating mga kababayan na nagpila po sa init, sa pag gusto lang po sila na nagpakasakali yung kababayan natin na manalo po ng loto, na gusto nila na maging milyonaryo, na even though sa napakaliit po na probability na manalo sila mga kababayan, ilang porsyento lang, siguro 0.0 pa or 0.0, baka 0.50 pa percent ang kanilang chance na manalo. Well, nagbabakasakali pa rin sila mga kababayan. Gusto na kasi nila na maging milyonaryo po in instant. Well, right naman nila yan. Ngayon, so yun po ang naisip ni Sir Ivan na dapat talaga ito imbestigahan si Mel Robles para magiging clear ho ito sa lahat mga kababayan na meron bang kalokohan dyan sa PCO or wala. Diba? Inimbestigahan ho yan ni Senator Raffy Tulfo. Sa kasama niya doon, itong si Coco Pimentel mga kababayan. Mag-hire pa nga, diba sabi pa nga ni Raffy Tulfo na mag-hire siya ng private investigator mga kababayan. Sa gamitin na po niya dito yung kapulisan, gamitin niya dito yung NBI, yung PSA, at saka marami pang iba. Pero ito po under investigation itong si Mel Robles mga kababayan. At saka agree si Sir Ivan. Kasi nga kawawa po ang ating kababayan mga kababayan. And of course, pag-usapan rin po natin. Ito rin pong post ng mga pulburon vlogger is not just a post, talagang vlog mga kababayan. Gusto na nila na mag-resign po itong si PBM. Noong narinig ko sa dalawang vlogger na gunggong mga kababayan, gumano talagang tinga ko. Bakit naman nila pinagpa-resign? Sabi nila, dahil daw itong sa paggamit ni PBM ng helicopter, nanood daw ng concert ng Coldplay mga kababayan. Dahil lang sa paggamit ng helicopter, nanood ng concert ng Coldplay, gusto nilang pag-resign ng mga kababayan. Dalawang vlogger na pulburon vlogger, gonggong talaga eh. Ano nga pangalanan? Kasi baka sumikat pa mga kababayan. And I'm sure na nakita nyo na po yung vlogger niya mga kababayan. Ang isa nga, hindi nang ligo eh. Sa ngayon, pati rin po itong si Brosas, meron pong inilabas na statement na kung saan nakakagalit talaga. But don't worry, babalik na rin natin sila mamaya mga kababayan. At ito pa, isa sa ating pag-uusapan, ang nangyari nito kay Sas Rugando Sasot. Anong nangyari, Sir Ivan? Kasi itong si Sasot, allegedly, di umano, siya daw ay nanghot-hot ng congressman mga kababayan. It not just a one congressman, mga congressman. Totoo kaya yan? Yes, may nakita po ako na post mga kababayan. At saka ito po kinupurma po ni Sas. Kasi nga, doon po sa kasi nga si Sas mga kababayan, meron siyang post na kung saan sinabihan daw siya ng isa sa staff ng congressman na pag-usapan doon sa Viber o sa group chat ng ng mga congressman. Na kung saan, meron dang nagngangalan kasi napag-alaman ng mga kababayan na kasi nga, bakit napag-alaman? Kasi ito po ay tungkol po sa bank account na ginamit na kung saan nanghingi daw ng pera, solicitation, and from there, kung mayroong makuha po na pera mga kababayan, doon po ipapasok yung pera sa bank account. Kaya nalaman po ng mga congressman kung sino ang may-ari ng bank account na yan. So ngayon, itong si Sas Rugando Sasot, di umano, siya daw ha, hindi ko sinasabi dito na totoo na ito, ngunit ito po inimbestigahan ni Sas mga kababayan ng hot-hot daw ng congressman. At syempre, marami pang iba. Alam naman po si Sir Ivan, palagi ito manadalan ba na nga pasabog, every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before tayo mag-start mga kababayan, well, syempre, kukumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahin rin natin mga kababayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. Howdy na mga kababayan, lalong-lalo na. Maraming salamat sa Uniteam supporters. And of
vloggers, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters to San Ivan, mga Sukids ting channel, thank you so much at maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre mga kababayan, i-welcome rin po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so una sa ating pag-uusapan mga kababayan, di ba kahapon sinabi ko na itong si PBM at saka si BP Sara, invited sila doon po sa celebration ng Pit Senior Sinulog sa Cebu City mga kababayan. Di ba inibitahan sila ni Mayor Rama? Ito po mga pulburon vloggers, abay nag-ready na kagal mga kababayan. Kasi nga, kung nangyari po yun, kahapon na pumunta doon si PBM sa Sinulog, talagang kukuyugin siya mga kababayan. Nakahanda na ngayon mga pulburon vloggers kasi gusto lang i-bash dito na alam naman po natin itong mga pulburon vloggers, itong mga anti-Marcos na naghahanap lang ito sila ng mga butas para ikasasira dito kay PBM. Pero hindi po sumipot doon si PBM at saka si BP Sara mga kababayan. Paano mo nalaman Sir Ivan? Eh syempre sa balita. At saka nakita ko doon, kasi nanood po ako ng live mga kababayan, ang nakita ko doon na senador, nandun po si Bato de la Rosa, nandun po si Bongo, nandun po si Rebilla, nandun rin po si Rizal Tiberos mga kababayan, nandun sila. Pero si BBM at saka si BP Sara, hindi po pumunta doon. Pero nagbigay sila ng mensahe para po sa celebration ng Pit Senior mga kababayan. So for more details, let's watch this. Nakiisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa pagdiriwang ng pista ng Senyor Santo Niño. Sa kanyang mensahe, hinikayat ng Pangulo ang mga deboto na gamitin ang kanilang pananampalataya para magpakalat ng pag-asa, pagmamahal at kaligayahan sa lahat. Ibinahagi naman ni Vice President Duterte na ang sinulog sa Sugbu na ipinagdiriwang tuwing pista ng Santo Niño ay ang pinakamahalagang religious activity para sa mga Cebuano. Nagsisilbi umanong paalala ang sinulog na kailangan ng bawat isa ang matatag na pananampalataya hindi lang sa Panginoon kundi maging sa mga kultura at tradisyon na atin nang nakagisnan. Bukod sa mga turistang dumarayo para makisaya sa selebrasyon ng Sinulog Festival sa Cebu, ilang lugar o probinsya rin ang nakilahok sa street dance competition ngayong taon para ipakita ang kanilang talento at ibida ang mayamang kultura ng kani-kanilang probinsya. Masaya ngayon. Na-speak ko yun nga, masaya ngayon. Tiniis namin ang mainit kahit parang makakita kami sa yung Sinulog. Masaya din si Nefe sa parada ng iba't ibang mga grupo ngayong Sinulog. Pang-umaga, manood ang Sinulog. Kahit mainit, nandito kami, enjoy pa rin sa Sinulog. Masaya sa pagsalubong sa Sinulog. Ngayong taon, mas lumawak pa ang mga nakiisa sa street dance competition dahil hindi na lang mga taga Cebu ang kasali dito. May ilang mga lugar o probinsya sa labas ng Cebu ang nakiisa ngayong taon, tulad ng Talisay City, Bacolod City, Negros Oriental at maging ang lalawigan ng Dinagat Islands. Samantala, agaw pansin din ng grupong ito na tila galing pang faraway galaxy dahil sa tema nilang Star Wars. Kaya ang mga nag-aabang ay hindi napigilan na magpa-picture sa mga sikat na character mula sa sikat na movie franchise. The Sinulog Festival is a testament to this truth, a celebration that embodies the fusion of faith, history, and artistry, a dance of devotion that tells the story of the faith of the Cebuanos and reflects the best of the Filipino and the entire Filipino nation. Ang matinding debosyon ng mga deboto ng Santo Niño ay bahagi ng pagkakakilanlan ng Cebu at maging iba pang lugar sa Pilipinas na refleksyon ng mayamang kultura na meron ang Pilipinas. Rod Lugusad, para sa So ayan, so napurnada ang kanilang plano mga kababayan. Napahiya itong mga pulburon vloggers. So ngayon, bumalik sila sa issue ng helicopter mga kababayan. Gusto nga nila na pag-resignin po si PBM mga kababayan, magunggong talaga eh. So ngayon, ito rin pong si Brosas sumakay sa issue ng helicopter. At ayon sa balita, Brosas kinundi na paggamit ni PBM ng chopper para sa Coldplay concert. Ano niyo ba ang sinabi po ni Brosas mga kababayan? Ang sabi niya, a complete
complete waste of public funds. Ano sabi mo niya dito? An ordinary Filipino endures heavy traffic while commuting via jeep and other affordable public transportation. Meanwhile, the country's president utilizes taxpayer funds to conveniently travel in a helicopter to reach a concert. Gusto niya na magland travel lang si PBM at saka magkipagdut-dutan doon sa traffic, mga kabayan. Di ba delikado ho yan? Delikado yung mga kabayan, merong possible po na na threat ho yan. Kasi nga siyempre nasa mga tututan po na area at saka presidente ho yan. Wala bang right si PBM na gumamit po ng helicopter? Dito po sa kanyang sinabi, medyo hindi maganda yung pakinggan, mga kabayan. Kasi sabi niya, a complete waste of public funds daw yung paggamit ni PBM ng helicopter. A complete waste of public funds. Well, brosas, makinig ka. Ito lang po sasabihin ni Sir Ivan. It is a totally complete waste of public funds na nabigyan ka ng funds sa gobyerno natin or nabigyan ka ng salary ng gobyerno natin. Bakit? Wala ka namang kwenta eh. Ano bang nagawa mo? Yung hanay mo mga salot ng lipunan ang nabibigay talaga ng problema sa Pilipinas. Dumagdag kayo sa problema ng Pilipinas. Ikaw, brosas, hanay mo na membro po ng mga PNA, walang kwenta. So dapat lang na ikaw po hindi bigyan ng funds ng gobyerno natin. Di ba nakaya? Masabihan mo si PBM na yung paggamit po ng helicopter is a complete waste of public funds. Well, isampal ko sa ito. Naalala ba si yung previous administration, si FPRRD? Well, pasensya, gagawin ko ditong example si FPRRD kasi nga sa previous administrations, I think alam mo natin lahat na kung saan si FPRRD weekly ho siya umuwi sa Davao, mga kabayan. At ano ba ang gamit niya? Helicopter po. Nagreklamo ba sila, mga kabayan? Di ba? Nareklamo ba sila na every Saturday, Sunday umuwi si FPRD sa Davao using the presidential chopper or helicopter? Di ba? At saka nagreklamo sila dito kay BBM na napakalapit lang po yung Philippine Arena from the Malacanang. Ilang minutes lang, makaabayan? Di ba ilang minutes lang siguro, nasa mga 6 minutes, 7 minutes, or pinakataas siguro mga 10 minutes, makaabayan. Saan ba dito mas malayo? Ang Malacanang to Philippine Arena or Malacanang to Davao? Di ba? Bakit hindi kayo nagreklamo? Tapos dito kay BBM, gusto nyo na pag-resignin ka agad. A waste of public funds dahil lang ginamit yung helicopter ni BBM. May right po si BBM. Ang Pangulo natin ay hindi ho yan robot. Kailan rin po yan na mag-relax po. Parang work-life balance ho yan. At saka hindi nyo ba alam na yung mga ibang leader doon sa ibang country, nanonood rin po sila ng mga event, makabayan. Like for example, dyan sa France, nanonood sila ng football or basketball or whatsoever. Ang ibang mga leader nanonood rin po ng mga concerts or any events na gusto nila kasi right naman nila yan. At saka isa pa, tao rin po sila, makabayan. Katulad po yan kay PBM. Tao lang po si PBM. So kailangan po niya na mag-relax dito para ma-refresh naman po ang kanyang mind para ikinabukasan po. Di ba maganda kasi kapag matanggal po yung stress natin sa utak, di ba maganda po ating pag-iisip, makabayan. Makapagtrabaho tayo na maganda, makapag-isip tayo na mas broader pa, makabayan. Pero ito po ay hindi maintindihan ng mga ugog talaga. Sa gusto lang talaga nila na sisiraan po si PBM at saka sila si FL at ang kanyang pamilya. Di ba? Nakakataway. Okay, so jump na tayo sa ibang usapin na kung saan pag-uusapan muna natin at saka insert natin tong balita na to kasi very important, makabayan. Ito po ay tungkol sa pensyon ng mga senior citizens, kababayan natin. Di ba nabalitaan na natin the other day na yung kanilang monthly pension na 500 pesos, madagdagan na po ng 500 pesos. Ito po ay maging 1,000 pesos na ang kanilang ayuda, makabayan, ang kanilang monthly pension. Pero meron pong update. Sabi dito sa balita, hindi lahat ng senior citizen makakatanggap ng 1,000 na ayuda. So ito po yung nilinaw, makabayan, ng taga NCSC na si Chairman Attorney Franklin Quijano. Sabi dito para klaro po sa lahat, ulitin ko lang kasi maraming fake news na umiikot. Hindi po lahat ng senior citizen ay makakatanggap ng buwanang 1,000 pesos. Yun pong indigent lamang, yung walang-wala, yung frail, sickly, with disability, and with no visible means of support. So dagdag pa dito, makabayan, na hindi niya kasama sa buwanang ayuda ang mga senior citizen na mayroong pensyon sa Social Security System or SSS, GSIS, mula sa private retirement o sa
sa Philippine Veterans Office o kaya ay mga retiradong pulis. So hindi yun kasama mga kababayan. Okay, clear ba sa lahat? O ulitin po natin, hindi po yun kasama yung mga meron pong pensyon ng SSS, meron pong pensyon ng GSIS, or mula po sa mga private retirement or Philippine Veterans Office o kaya yung mga retiradong pulis mga kababayan. Okay? Kasi nga maraming fake news na kumakalat. Sabi nila na lahat daw. Iyan rin po ang pagkakala ng Sir Ivan eh. So at least clear na ho lahat. Yung hindi po yung mga sickly, hindi po sila na po dapat yung tulungan mga kababayan. Yung talagang mahirap, yung mga sickly, kailangan talaga ng tulungan, at saka marami pang iba. Okay? So hopefully maintindihan po lahat. Anyways, dito na tayo sa issue mga kababayan ng PCSO. Pero before tayo pumunta doon sa ibig kong sabihin, yung birthday greetings ni Efelisa, dito muna tayo sa plano po ni Robert Ace Barbers na kung saan gusto niyang pag-resignin dito itong si Mel Robles mga kababayan. Yan po yung ayon sa balita. Surigao del Norte 1st District Representative Robert Ace Barbers is calling for the resignation of Philippine Charity Sweepstakes or PCSO General Manager Mel Robles amid what he described as highly improbable and doubtful winnings. Yan ang kanyang gusto makabayan kasi medyo sa totoo naman talaga na hindi maganda ngayon ang imahe ng PCSO. Maraming nagdududa makabayan. Lalong-lalo na doon po sa latest na issue na kung saan mayroong pictures na edited. So ngayon para sa akin ang take ko dito, hindi naman siguro reasonable na dapat pag-resignin kaagad yung tao makabayan. Ulitin ko lang po, hindi ko suportado si Mel Robles, ayaw kong ipagtanggol si Mel Robles, pero dito lang tayo sa other side makabayan para klaro po sa lahat. Okay? So para sa akin po, para sa akin lang hindi to reasonable na pag-resignin kaagad natin ng tao. Bakit? Di ba under investigation na po yung kaso or yung issue niya makabayan? Siguro para sa akin probably mas okay lang siguro suspended lang muna makabayan. Okay ba sa atin na si Mel Robles suspended lang muna kasi nga under investigation ito at para po hindi niya ma-impluwensyahan itong ginawang investigation ni Senator Raffy Tulfo at saka ni Coco Pimentel makabayan. Di ba? Inimbestigahan ho yan. So para sa akin mas okay na ito na dapat suspended lang muna for how many days? I think 10 days or 20 days while ongoing pa po yung investigation. Okay ba tayo? So dito na tayo sa claim po ni Hitad na kung saan dahil daw sa birthday greetings ni Efelisa doon kay Mel Robles, kasabwat na daw si Efelisa makabayan. At para maintindihan natin at before tayo magbigay po ng ating opinion at analysis dito kay Hitad makabayan, ipapakita ko muna sa inyo yung vlog ni Hitad. Okay? So for more details, let's share this. Ito pong papakita kong video sa inyo ay greetings o pagbati ni Lisa Ahas Marcos sa kanyang partner sa pagkasindikato na si Robles. Ngayon, buksan nyo ang inyong your brain cells. Okay? Namnamin ninyo itong video na ito. Hindi pa ito lumalabas. Only here. Pero ito'y pinlay. Wala pang nakarating pa sa I don't know kung pinlay ito sa kanyang birthday. Ito pong video na ito ay para kay Robles. Personal, pero dahil ang puting ahas natin ay pagala-gala, eto na siya. Or should I say Mel? Andali. Ulitin natin. Okay. Lakasan ko lang. Hi, Mel! Or should I say Mel Leonario? Just wanted to wish you a happy 60th birthday. Ako, senior citizen ka na, ha? Dapat magpapayat ka na to be as sexy as Shay. We love you, Mel. I wish you all the best today and for the next 60th year. Big hug. Happy birthday. Thank you for everything you've done for me, my family, for my husband. Sama-sama tayo pabago muli para maging milyonaryo. Narinig yung putang ina? Para maging milyonaryo. Mamaya patugtog natin, papaplay natin ulit. Yun, minura si FL makabayan. Doon nga sa last part, medyo hindi siya maganda pakinggan. Doon po sa mga tao nang medyo makita yung utak makabayan at hindi po inintindi yung sinabi ni Efelisa. Itong si Efelisa, nang asar lang ho yun makabayan. Ulitin po natin, yung pong binanggit ni Efelisa na milyonaryo, yun po ay nickname ni Mel Robles. Kahit pa noon sa previous administration pa makabayan, tinatawag na po ito si Mel Robles na milyonaryo. Ginamit po ni
ni Efelisa Makabayan. Well, anyways, aminin natin, hindi talaga maganda yon pakinggan yung last. Kasi nga, di ba, sama-sama tayo, katulad daw kay, parang milyonaryo yata yun na poor na yon. Nagsinungaling itong si Hita Makabayan. Sabi niya, siya daw una ito nag-play. Hindi pala ito nakita sa, sa ibang site or sa isang Facebook account. Wala pa daw sa, kahit saan na social media Makabayan, siya daw ang una. Tapos ngayon, binawi niya, hindi siya sure, baka na-play na daw. Gonggong, alam niyo ba Makabayan, na before pa po nag-vlog itong si Hitad, 2 hours before, nakita ko na itong birthday greetings po ni Efelisa Makabayan dyan sa Facebook. Ma-research naman ho yan. Makita nyo po Makabayan, type nyo lang po na Lisa Marcos, Mel Robles, greetings. Makita nyo ho yan. Mas nauna pa po yung post na yon kaysa vlog po ni Hitad Makabayan. At saka para clear po sa lahat, i-play ko lang dito Makabayan para maintindihan nyo po. Let's watch this. Hi Mel, or should I say Melionario? Just wanted to wish you a happy 60th birthday. Naku, senior citizen ka na ha? Dapat magpapayat ka na to be as sexy as Shay. We love you Mel. I wish you all the best today and for the next 60th year. Big hug, happy birthday. Thank you for everything you've done for me, my family, for my husband. Sama-sama tayo, babago muli para maging milyonaryo. Para maging milyonaryo pala. So, tingnan nyo, nagsunang lang itong si Hitad. Bakit ko nakuha yung video na yan? Kasi, before pa po nag-vlog si Hitad Makabayan, nakita ko na po yung birthday greetings na yan. Sinungaling talaga eh. Kawawa yung mga viewers niya, nabibigay dito ng mga mali informations, inuuto niya Makabayan, nauna daw siya eh. Pero itatanong ko lang po dito, ano ba ang sa tingin nyo Makabayan, okay ba yung pakinggan yung sinabi na birthday greetings ni Efelisa? Please comment down below. Pero alam niyo po, para sa akin, walang problema ho yung Makabayan. Doon po sa mga taong nakakaalam kung ano po yung nickname ni Mel Robles. Ito po yung ginamit ni Efelisa, ulitin ko lang po, dahil inaasar niya itong si Mel Robles, dahil nga very controversial ngayon, under investigation po si Mel Robles, pati po yung PCSO Makabayan, dahil daw meron nangyaring hokus-pokus dyan sa PCSO at marami pong nagdududa. Kaya ito po yung ginamit ni Efelisa Makabayan, di ba? Makita lang utak eh. At saka paano mo masabi na ito pong birthday greetings na to ay masabi na natin nakasabwat si Efelisa sa ginagawa po ni Mel Robles dyan sa PCSO Makabayan? Diba? At saka, yan po ang okay. Dapat ganun po si Hitad na kung saan kapag meron siyang akusasyon, ipapakita niya kaagad yung video Makabayan. Unlike doon sa Pulburon issue, na hanggang ngayon, wala pa rin silang na naipakita. Yung una lang plano, January 1, dumating na lang yung January 5. Ngayon, ang next nila na plano Makabayan sa June daw na ilalabas sa tamang panahon daw. Tamang panahon ba yung June? Gonggong talaga eh. So, dapat ganun si Hitad. Kung meron siyang akusasyon, magpakita kaagad ng video. Okay? So anyways Makabayan, para sa akin walang problema ho yan. It's just a birthday greetings at saka kahit intindihan natin ng maigi, walang problema sa sinabi ni Efelisa Makabayan. Ito lang binigyan lang po ng maling impression ng mga doon po sa grupo ng mga grupo po ni Hitad, grupo po ng mga anti-Marcos at saka ng mga Pulburon vloggers. Yan lang po binigyan ng maling impressions or maling kahulugan Makabayan, di ba? Saka ipapakita ko rin po sa inyo itong take ni Congressman Marcoleta na kung saan meron siyang sasabihin dito or ano ba ang masasabi niya sa issue po ng PCSO at saka kay Mel Robles Makabayan. So for more details, let's watch this. Yun daw inedit na photo, ha? Kasi dun sa social media ay napakaingay. Yung nanalo sa PCSO. Sabi daw edited. Viral daw po ngayon yan eh. Pero inamin naman na edited nga, pero yun daw pinalitan lang daw yung damit dahil may naunang pangyayari na sinisi sila nung nanalo dahil nakilala. Dahil doon sa suot na damit, nakilala ng mga kapitbahay, siguro pinutakti siya sa bahay ng mga umihingi. Ngayon, nung inedit, hindi na siya nakikilala ngayon. Ang problema kong, nakilala pa rin? Nakilala ng mga tao na edited. Yun, ang walang problema. Wala na akong problema doon. Ang importante ron, kaya naman ine-edit, itinatago yung identity nung nanalo para sa kanyang protection. Yun ang pagkakaalam ko. Di ba? At yung layunin na yun, tama naman. Opo. Sapagkat manganganib yung buhay niya, napakaraming masamang loob ngayon. For security reasons. Mukhang napakarami yata nung kanyang pinanalunan. Opo. So kailangan itago mo yun. Ngayon, kung inedit,
mali mo ng hindi nga maganda basta importante na itago mo yung kanyang identity. Katauhan. Sa akin okay na yun. Yun lang naman ang objective. Itago mo para hindi makilala, para hindi siya matunton. Opo. Kung pangit nga ang pagkaka-edit, at least yung layunin natupad naman. Okay na yun sa akin. Well, ako sa tingin ko kung mukhang natupad naman yung layunin para sa proteksyon doon sa tao. Ang problema ay ang proteksyon ng ahensya ng gobyerno para ipakita ang naging dating kasi kung parang hinuhokus-pokus ng mga taga-PCSO ang mga nananalo dyan sa PCSO. Ano ngayon mo sabihin? Wala namang nanalo. Pero nagkukunwari na may nanalo. Well, kanya-kanyang interpretasyon na nangyari ngayon. Baka ganun ang gusto mo sabihin. Opo, tama po. At yun din ang sinasabi ng mga netizen. Dahil ang ginawa nila inedit din nila yung picture. Ang ginawa nila ay kung sino-sino na lang yung inilagay na, halimbawa, pwede pa lang ito rin lang nanalo. Pinapalit-palitan. Pero ba tayo sample? Si Pangulong Bongbong ata, kasama sa mga matangin ng Pangulong Wala ba silang maisip na pamamaraan na maitatago mo yung identity nung nanalo, pero may papakita mo pa rin na talagang merong nanalo. Yun nga. Dapat dalawa yung objectives dito. Opo. Kasi kapag tinatago mo nung ganun-ganun lang, baka nga naman inimbento mo lang. So ito, challenge sa PCSO ito. Opo. Alam ko ang palatuntunan ito, hindi naman nagbibigay ng kahit anong kulay sa nangyari na yon. Opo. Pero tama lang, sapagkat ang pinag-uusapan dyan ay pera. Meron sana silang mekanismo na kung saan mapanagutan nila yung integridad nung kanilang ginagawang aktibidad at naitatago yung identity nung nanalo. So pareho sanang na-achieve yun. Para sa ganun ay hindi medyo nagdududa ang ating mga kababayan. Ang sa tingin ko pareho hindi na-achieve yung dalawang layunin na yon. Una, napulaan ng PCSO. Pangalawa, nagdududa pa doon sa taong nanalo kung talaga bang siya nga talagang nanalo. Yung ba namang mga nagduda na yun, marami naman. Baka naman mangilan-ngilan lang. At ang karamihan naman ay nakapagtyaga na isipin na hindi pa namin na-perfect. Pero malinaw naman dito sa mga paper trail naman namin dito. Meron naman kaming mekanismo rito. Meron kaming control dito na may nanalo po talaga. Sapagkat bago niya makuha to, napakarami pong paper trail, marami pong pipirma rito. At ito po ngayon ang magiging pananggalang namin kung sino man po yung mga nagdududa dyan na kagaya ni Jen Subarjaga. Ayan, sana ganun nga po. Ganun. Ay mukhang ito gayon ko. Ipakita natin yung sample ng mga larawan. Ayan, sabi nila halatang edited yung larawan. Yung damit daw po. Kasi binago daw po nila yung damit ng tao Hindi, yung damit ay nakita na ginamit. Ang original pala niyan ay ayun, yung binebentang damit. Ganon? Pinasuot. Online selling. Parang ganon. Well, yun na nga po kong. Ako naman, ganito na lang ako ang pananaw ko dyan ko. Kasi wala naman tao naghahanap ng larawan ng nanalo Ang totoo, sapat na nga sabi nilang sa isang numero ay sabi natin 10 ang nanalo. Ang totoo, hindi naman hinahanap ng tao. Saan yung larawan ng 10? Wala naman ganun kong Dito, ang ginagawa ng ahensya ng gobyerno, nagpapalabas pa kasi ng larawan na napupulaan tuloy. Di ba? Ngayon, kung ang dati nilang ginagawa, hindi naman naglalabas ng larawan. Sinabi lang nila, may nanalong ganito, may nanalong ganyan. O di sapat na. Ang tao naman, naniwala akong Nagduda lang nila. Baka naman ang iniisip nga ng PCSO, ay mas maganda kung makapaglabas man lang tayo ng larawan. Kayo naman kasi, pagka walang larawan, nagdududa kayo. Kung may larawan, ano naman ang gagawin na ngayon sa inyong dalawa? Wala namang kinakailangan, ganito na lang ang gawin natin. Total, nakikinig naman ang PCSO. Ayan, opo. Kapag nag-edit po kayo, siguro, yung kabuuan ng katawan niya siguro, hindi naman makikilala yan Marami Tanggalin nyo na lang ang ulo. Yun na lang. Diba? Parang nanalo po itong tao ng ulo. Wala nang kunyari, 10 sila, nakalinya sila nga, tanggalin lahat ang ulo. Pagkatapos, kung sino yung gusto ito po yung pinirmahan nila. Basta wala na lang yung pangalan, pero makikita lahat. Merong paper trail, malinaw yun. Talagang yung proseso
ay hindi mapasusubalian ito. Ibig sabihin, hindi lalabas yung cheque hanggang hindi nakakapirma yung 8 o 18 tao na may kinalaman sa pagpapalabas ng cheque. Ayan. Okay. Napag-usapan lang din naman yan dahil sa mga viral sa social media, no? Yung ang pinag-usapan naman, yung logo, yung kung ano-ano, kaya muling naungkat ito. Ako naman, panabagan ko sa ating mga kababayan, wag na kayong game of chance. Wag yung tangkilikin yung mga bagay na. Okay, so before natin pag-uusapan si Mr. Sasot mga kababayan, shoutout muna natin ating mga silent viewers, at yung mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Hi to si Robert Planas, nandiyan po si Gina Orfelia, Barkadahan Forever FM, Romia Lopez, Lionel Desiderio, Elizabeth Habihan Ashen, Jillian Quezon, Joby Montero, nandiyan po si Nestor Potian from Norway. Hi to Oscar Buenaobra, Llewellyn Manuel, Did Channel from Ormoc, Emeros Zotimas, nandiyan po si Rodolfo Randada Rabor from Cavite, and hi, shout out now kay Jimson, Jeriel, and Jimboy of Cute Cebu City, Darwin Sudarya, Biahiro TV, nandiyan po si Biyahe ni AJ TV from South Korea. Hi to Ryan Wall Begins from Virginia, USA. Shout out kay Ma'am Carclia, CCT Beer, Redler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, Don Kings, Red One, Jay Cabal, Lentek Power Force Team, Tita S, Aiko, Pax, JZZ, Elzar, Caitlin, Winsel Pices, Lady Net, Sir Castillo, Sir Golfy, Tata Emek, and Tata Jackfers of Jackfers family. Of course, hi also kay Evelyn Garcia, Lorna de los Santos from Brunei, and Welmali Acobera. Mga kababayan, ang kumalat ngayon na balita tungkol po kay Sas Rogando Sasot, ito daw, allegedly, di umano, si Sasot nang hotot daw ng congressman makabayan or mga congressman. Ito po'y ayon sa post rin po ni Sasot makabayan. Sabi niya dito, Babala, I have just been contacted by the staff of one congressman asking if I was the one they are talking to through Viber. I am based in Beijing. I don't have access to Viber, WhatsApp, Telegram here, even through a VPN. So please do not engage with the people contacting you through Viber et al. Pretending to be me. So ang ibig sabihin mga kabayan na itong staff po ng congressman sinabihan si Sasot at saka kinonfirm na nila na si Sasot ba talaga ang kanilang kausap mga kabayan. Bakit? So nandito na po. Si Sasot pa rin po nag-post. Sabi niya, Dear CIMB Bank PH, may I request that you investigate the person behind this account? Yung number na yan makabayan, the holder of that account is pretending to be me. So parang siya mga kabayan, ang ibig sabihin, yung bank account na yan ay pagmamayari daw allegedly ni Sasot makabayan. So the holder of that account is sending a Viber message to congressman soliciting money. Please don't let your bank be used by scammers. Thank you for your swift action. So ang tanong dito mga kabayan, dahil yan po finorward po doon kay Sasot ang bank account na yan na CIMB Bank PH, bakit nila nalaman na yan po yung pagmamayari ni Sasot mga kabayan? Yan kasi ang malaking tanong ngayon. Di ba bawal po na i-reveal yung informations or details sa isang bank account? Bawal nga makaabayan. It is a breach of privacy. At saka pwede kang makasuhan yung makaabayan. So ang tanong dito, paano po nalaman ng congressman ang name po ng may-ari ng bank account ng makaabayan? So yan po ang tanong. So ngayon, ang may-ari daw ng bank account na yan, si Mr. Sasot makaabayan, siya daw ay nanghuto dito o nanghingi ng pera sa mga congressman. Baka siguro yung mga congressman ang nabigay mga kaabayan o baka kinuntak po yung bangko na yan na tinanong po kung sino may-ari. Well, siyempre, mga congressman ho yan. Pero bawal talaga makaabayan. Breach of privacy ho yan. Kahit na sila yung congressman dito, pero bawal talaga makaabayan, di ba? Kahit ang iba nga, kahit merong ng mga police report dito, hindi pa rin yan bigyan ng information ng bangko makaabayan. Kasi nga, batas ho nila yan. At saka, pulisiya nila yan makaabayan. Okay? So, yan pong balita kay Sasot na allegedly, nang hot daw, nang solicit daw ng pera sa mga congressman. Totoo kaya?
Totoo ba yan, Sas? Nagtatanong lang. So anyways, alam niyo mga kabayan, bukas na nga pala yung Senate probe po kay Pastor Kibuloy. Yung investigation mga kabayan tungkol dito sa kaso po ni Pastor Kibuloy. Yan po yung pangungunahan ni Risa Hontiveros at saka yung isa, kalimutan ko lang. Bukas na po, that is January 23. Ngayon, merong ipapakita sa inyo mga kabayan. Yung pong vlog, yung latest vlog po ni Arlene Stone, meron siyang nasabi dito ng mga informations na meron nga pala siyang spy doon sa loob po ng kingdom mga kabayan. Kasi during po sa mga meeting po kasama sila ni Kibuloy, yung kasama sa meeting, yun po ang nagbibigay ng informations dito kay Arlene Stone at saka mga sensitive po na mga information mga kabayan. Kung ano yan, let's watch this. You know, I want the people to know sa mga lahat ng mga followers ko at even sa mga workers ni Kibuloy na andoon pa ngayon, sa lahat ng mga members niya at sa mga former workers at mga members, no, my conscience is clear. Hindi ko kasalanan na si Kibuloy ay nasa kanyang kinaroroonan ngayon. Hindi ko kasalanan na si Kibuloy ay naging wanted dito sa US kasi hindi naman ako ang nagkaso, tsaka hindi naman ako ang gumawa ng mga kasalanan niya para siya ay maging wanted. Siya ang gumawa nun. At hindi rin ako ang dahilan kung bakit siya ay iniimbestigahan ngayon. You know, sa Congress, tsaka sa Senate, hindi po ako yun. Malinis po ang aking konsensya. However, I am going to participate with this effort kasi ako ay naniniwala na ang justice ay kailangan makamit ng bawat isa. And if we feel the injustice, then we should have stand up and we have to speak up because we only have one life. We only have now. We don't know if the future would even come. No? So, kaya I am going to participate on this effort. Kaya sa mga kasamahan ko, if you are there and you feel like you are, you know, you are mistreated or you are, yung nilampastangan yung ating pagkatao ba, then it's time to speak up. It's time to stand up. Because the more we stand up, the stronger we are, the stronger we become. So ako din ay nagpapasalamat no sa lahat ng mga kasamahan ko na nakikibaka kasama ko para makapit nating lahat ang justice na nararapat para sa lahat, hindi lang para sa atin kundi sa mga future pa na generation. And this is important battle in this lifetime, no? So ngayon, ano ang update sa side nila Kibuloy? You know, marami tayong mga resources, marami tayong mga informant. So, unang update, gusto kong ipaalam sa inyo na si Inging Salinas, si Felina Salinas, siya yung umako sa kasalanan ni Kibuloy nung nasis yung kanyang money sa Hawaii, yung $380,000 na nakuha sa kanyang private plane. Kasama sa mga parts ng kontrabando ng mga guns. Isa po sa Felina Salinas sa mga kasama ni Kibuloy nung time na yon. And as pastoral, no, they are trained or we were trained, kasama ako doon, na we have to protect the image of Kibuloy no matter what. You know, kahit buhay namin ay kailangan naming ialay just to protect his image. So yun ang ginawa ni Felina Salinas. Kaya siya ay nakulong instead of Kibuloy. So si Kibuloy ay nakalaya, few hours lang siya dinitain, but then when Felina Salinas admitted the fault, siya yung nakulong for Kibuloy. So ngayon si Kibuloy ay nakabalik sa Pilipinas. Naging malaya siya, and that's why until now he's free, no? And what happened now? So let's look at the pattern that Kibuloy is doing. So when the SMNI has been, you know, investigated by the House of Representatives, si Kibuloy ay agad-agad tinurn over yung kanyang responsibility to Marlon Rosete. So Marlon Rosete was facing the scrutinization of the Congress, no?
sinasagot or tinatanong na ang mga legalities, ang mga documents si Marlon Rosetti, wala na si Kibuloy. At that time, sinabi na ni Kibuloy na hindi siya ang may-ari ng SMNI. Just to wash his hands, so that other people will take the responsibility of his action. So ganyang uri ang leader na ito. No? Yung kanyang mga tao ay pinapakain niya sa mga drago na walang training. And look at now what happened to the workers, the full-time workers. Isa na dito yung sister ko. O nasa social media. Marami sila nasa social media. From the outsider point of view, tinitignan ko sila, naaawa ako instead na magalit ako. Kasi ako yung nila eh. Ako yung tinitira nila. They are trying to smear me, in social media. But instead, I pity them. Kasi nakikita ko na para silang nilagay sa isang boxing ring na walang training. O nakikipaglaban sila sa social media na walang training. Now what happened? They are the one that makes themselves look terrible to the public. No? Tsaka yung hindi nakakatulong sa sitwasyon ni Kibuloy ang kanilang ginagawa. And that's what happened when the leader is so freaking weak and bring their people into a battle without the training. So ganon ang mga nangyayari. Now ngayon sa incoming Senate hearing, ano na ngayon ang sitwasyon? Gusto kong sa inyo, ipaalam sa inyo na si Pilina Salinas pala ay tumatawag sa mga kasamahan kong mga dating pastoral to encourage them or convince them to testify in the Senate for Kibuloy. But was she successful? No, because people knows better. No, nagmamakaawa pa to si Pilina Salinas para mapagtakpan lang ang kanilang boss, ang kanilang glorified na savior. So kung glorified, why are you trying to save the glorified body? No? Na kung glorified ka, that is glorious thing that ever happened to anybody. So bakit kailangan mong isave ang isang glorified body? So it doesn't make sense. So this is what I heard from my informant, the inside. Ang plano nila ngayon sa kampo ni Kibuloy ay si Marlon Acobo daw ang dadalo sa hearing for his behalf, no? On his behalf pala. So, si Marlon Acobo daw. So, ngayon, sa mga lawyers natin na nandito, na nakikinig sa atin, kasi I don't know much about the law dyan sa Pilipinas, no? Kung ang isang, kung tayo ba ay nabigyan ng supina para sa investigasyon katulad nito sa Senate, at kapag tayo ay hindi dadalo, what would happen? Would that be considered a contempt? At pag tayo ay na-contempt, obviously, magiging wanted na, di ba? Kasi parang, parang ang dami pang na nagsusulputan. So, ito kasi ang sabi sa informant natin na nasa Kingdom pa, worker pa, sa mga meetings daw, ito ang kanilang mga napag-usapan na si Marlon Acobo na ngayon ay siya na ang executive pastor ng Kingdom. Biglang merong another executive pastor mula ng merong talks of the investigation. Nawala yung ni Kibuloy. Paano na yung claim na he is the owner of the world, an owner of the universe, an owner of the souls, and being glorified? Bakit iba na yung iba yung executive pastor na? Bakit na si Marlon Acobo? Ano nangyari? No. O sige nga, mga worker, explain nyo nga yan. Bakit si Marlon Acobo na ngayon ang inyong executive pastor?
Oh, what happened to the appointed son? Oh, yung appointed son nag-a-appoint ng ibang appointed? Does that make sense? Okay, so ulitin natin dito, yung Senate probe mag-start po bukas makaabayan, January 23, I think 10 o'clock in the morning yata yon. So anyways, magbasa tayo ng ating mga comment doon sa ating last vlog. Comment from Cesar Villa, dapat malaman ng taong bayan na ang Pangulo ay tao lamang at dapat lang na minsan ay mag-aliw naman. Remember, ang kasabihan, all works and no play makes a man dull. Totoo po yan makaabayan. So thank you dito sa comment ni Cesar Villa. At saka dito rin po sa comment ni Oleth Lancake. Honestly, lumaki kami na hindi namin naririnig ang mom and dad ko na nagreklamo pagdating sa bilihin ng pagkain. Basta may pambili, binibili nila needs namin. 12 kami na anak nila. So far, okay naging buhay namin lahat. Sobrang loyal nila sa mga Marcos. Okay? So comment dito ni Ma'am Corazon Alquilan. Yellow is my favorite. Ito ay tungkol po sa banda na Coldplay makakabayan. Di ba nagtanong ako kung ano ba yung paborito nyo na kanta ng Coldplay? Sabi niya, Yellow daw ang kanyang paborito. Yun nga ang president dito sa France, nanonood ng football. Natural lang yun, fan din sila, tao lang din sila, mga tao nga naman, tuwang-tuwa nga sila pag nakikita ang president na nanonood. Sabi dito ni Mauro Lacson, mabuhay ka Sir Ivan at lagi mong tinutulungan ang mahal nating presidente. Lagi po akong nanonood ng vlog mo, kami taga Sorsogon, Bicol po. Mabuhay ang ating BBM, God bless po mga kababayan. Thank you so much. Ito Carpio, sino ba ang mas masama? Yung taong nananahimik at less talk, less mistake, o yung mga vloggers na walang ginawa kundi manira, magmura, magparatang, sabay sabihin analysis lang daw. Pagkakasuhan na, may hangganan ang freedom of speech. Yes, tama po Tito Carpio. Dito na po sa comment ni Leonila Ginis, thank you Sir Ivan, patuloy mong pagpapahayag ng totoong nangyari dito sa ating bansa. Salamat sa palagi mong pagtatanggol sa ating mahal na Pangulo, BBM. Di katulad dyan, puro fake news ang binabalita nila. Sabi nila, mahal nila ang bansa. Bakit kabaliktaran ang ginagawa nila? Diyos na lang bahala sa kanila Sir Ivan. God bless po. Thank you so much. Dito na po sa comment ni Erika Mapagmahal, mapagpalang linggo Sir Ivan, ako hindi pwedeng masali sa top 5 commenters dahil super busy. Basta makapakinig lang ako sa iyo Sir Ivan, masaya na ako. Kasi honest vlogger ka at matalino. Ay, thank you so much. Dito pa sa comment ni user TT8, ay pasensya po dito po sa itong sinasabi ko na sana palitan natin po yung ating YouTube handle kasi nga in-update na po yan ni YouTube na kung saan hindi na makikita makabayan. Kaya nga merong user lang. So kapag may time kayo, i-update natin ating YouTube handle, okay? So, good morning, Sir Ivan. Ruth Ariola. Si Ruth Ariola pala. Hello po. Watching here sa San Diego, California. Thank you so much po sa full support sa ating Pangulong BBM at sa mga magagandang balita tungkol sa mga magagandang ginagawa ng ating Pangulo. So, thank you so much po, mga kabayan. Happy talaga ako na magbasa po ng inyong mga comment dyan sa baba. Kaya nga, lagi ko yung in-encourage na mag-comment po dyan sa baba. Binabasa ko yan ni Sir Ivan makabayan. Okay? So anyways, yan po ating nakalap ng mga balitang ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Amang makapangyarihan, ipinagkaloob mo sa amin ang liwanag ng isang bagong umaga. Ngayong maghapon, iligtas mo kami sa anumang masamang pagnanasa, matuon nawa ang aming pag-iisip, pananalita at asal na makapagbibigay sa iyo ng kasiyahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. So maraming salamat mga kababayan and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara!
posible na kapag nagsama-sama. BBM